Hindi talaga magpapakita yan dahil alam nila, kidnapping na naman ito. Illegal arrest na naman ito. Walang due process of law. Ang dami nilang nilabag. Anong karapatan ng ICC na yan? Wala silang jurisdiction. Bakit kailangan nila mag-issue ng warrant of arrest? That is a political motivation. That is not a legal way. Pamumulitika na naman yan. Inuunti-unti nilang inuubos ang kaalyado ng mga Duterte. Bakit? Dahil malapit na ang 2028? Mga animal sila, hindi nakapayapaan ang binibigay nila sa ating bansa. Masyadong namumulitika ang administrasyon na ito. Pakiusap ko po sa inyo, administrasyon na yon, BBM. Huwag naman ganyan. Nung kayo po ay nalagay sa alanganin, sino ba ang tumulong sa inyo? Mismong mga Duterte. Ano ang karapatan ng ICC na mag-issue ng warrant of arrest sa isang bansang hindi naman member ng ICC? Actually, tayo ngayon ay hindi na miyembro ng ICC. For the information of all public, hindi na po tayo miyembro. Kaya wala pong jurisdiction ang ICC na mag-issuance ng warrant of arrest. Yan po ay malaking paglabag sa konstitusyon ng bansang Pilipinas. Tayo po ay separate country. Hindi po tayo member ng ICC kaya wala po silang karapatan. At bakit sila mag-i-issue ng ICC ng warrant of arrest nang wala namang kaso dito sa local court? Alam nyo ba, inuulit-ulit ko, nung nakaraan nabanggit ko na ito, ang warrant of arrest hindi dapat i-issue sa atin dahil wala nga tayong kaugnayan sa ICC. Pangalawa, merong rules ang ICC mismo. Binabali mismo nila ang kanilang rules. Na ang rules, bago tanggapin ang isang kaso o isang nakasuhan sa isang bansa, dapat meron itong court na complain o meron itong dinidinig na kaso sa korte ng lokal ng Pilipinas bago nila tanggapin ang isang akusado sa bansa natin. Ang tanong, bakit nila binasag ang mismong rules nila na bago nila tanggapin ang isang tao na kinakasuhan sa ibang bansa na ibigay sa kanila, dapat meron itong court ng complaint sa korte ng lokal. Bakit nila tinanggap? So ano yung ano mo? Ano yung ano mo? Sa tingin mo kaya matutuloy kaya itong itong pag-serve nila ng warrant of arrest? Para sa akin, kung ako lang, based to my own opinion, kung ako ang mga senador, kung ako ang mga congressman, kami mismo ang pipigil sa warrant of arrest na yan. Hahanapin ko ang legality ng warrant of arrest. Bakit? Napaka-impossible dream. Saan siya may kaso sa Netherlands? Gumawa ba siya ng labag sa batas ng Netherlands? Gumawa ba siya ng isang karumal-dumal na krimen sa bansang Netherlands? Para ma-issuean siya ng warrant of arrest at arrestuin sa sarili nating bansa? Yan ay isang malaking insulto sa sovereignty ng ating bansa. That is against the rules of Philippine court. So, wala bang pwedeng gawin ng ating mga official dito? Meron! Ang ating mga justice, ang ating mga abogado na member ng IBP, yung mga yan, dapat pumalag sila kasi insulto na ito. Isipin mo, isang Filipino citizen aarestuin ng mga ibang bansa? Hindi ba sila nahihiya sa mga sarili nila? Wala ba tayong sariling korte? Wala ba tayong sariling batas? Para pahintulun, ako nga si Bilyan, ipaglalaban ko si Bato, sige subukan nila, na nandyan ako sa Senado at kunin nila si Bato. Na nagkataon nandyan din ako. Ako mismo maikipagdigmaan sa mga yan kasi yan ay malaking insulto. Meron tayong country, meron tayong bansa. Ano ang bansa natin? Pilipinas. Hindi tayo Netherlands. Bakit i-interfere ng Netherlands ang ating mga dito? Ano ang ikakaso nila? Crimes against humanity na naman? War on drugs? Patunayan muna nila na involvement ni Senator Ronald Bato dyan sa bagay na yan. Dapat meron niyang grounds. Meron niyang probable cause. Ano ang probable cause nila? Wala pa sila napapatunayan, huli nila, warrant of arrest served. Kagaguhan yan. Hindi makatarungan. So yung nangyari kay dating Pangulong Duterte, anong opinion mo doon? Yun na nga Kaya nga hindi na to nagpapakita si Senator Bato, hindi dahil sa ayaw niyang pumasok. Sila mismo ang nagsabi na may warrant of arrest.
Yung warrant of arrest is illegal. Ngayon, kung ikaw, katulad ni Senator Ronald Bato de la Rosa, na dating chief PNP, na alam niya ang batas, alam niya ang legality, hindi talaga magpapakita yan dahil alam nila, kidnapping na naman ito. Illegal arrest na naman ito. Walang due process of law. Ang dami nilang nilabag. Anong karapatan ng ICC na yan? Wala silang jurisdiction. Bakit kailangan nila mag-issue ng warrant of arrest? That is a political motivation. That is not a legal way. Pamumulitika na naman yan. Inuunti-unti nilang inuubos ang kaalyado ng mga Duterte. Bakit? Dahil malapit na ang 2028. Eh mga animal sila, hindi nakapayapaan ang binibigay nila sa ating bansa. Masyadong namumulitika ang administrasyon na ito. Pakiusap ko po sa inyo, administrasyon ngayon, BBM. Huwag naman ganyan. Nung kayo po ay nalagay sa alanganin, sino ba ang tumulong sa inyo? Mismong mga Duterte. Kalukuhan ito. Hindi sa aking sarili lang, hindi ako politiko, hindi ako abogado. Isa akong concerned citizen na masyadong pagyurak na itong ginagawa ng ICC na lagi na lang. Susunod yan si Senator Bato, susunod yan si VP Sara Duterte. Tigilan nyo na pamumulitika. Isipin nyo muna ang kapakanan ng ating bansa at ng mga mamamayan nito. Pakiusap, stop corruption, stop politicizing, stop lahat. Step down ang incompetent leader. Sabi kasi bro sabi ng Marcos admin, wala naman daw di umano silang direktang ugnayan sa ICC. Grabe talagang kabobohan naman ang gusto nilang palitawin sa ating mga mamayang Pilipino. Paano makakapasok dito ang ICC without the authority, without the consent of our government? Kagaguhan, kabobohan yan. Hindi bobo ang mga Pilipino. Matatalino na po tayo at meron tayong puso. Alam natin kung yan ay isang kalukuhan. Paano makakapasok ang ICC without them? Walang authority ng consent ng ating gobyerno. Wag silang magsinungaling. Meron. Kahit yung kay Pangulong Duterte, merong nasa taas niyan na nag-utos. Kaya gumalaw si General Torre. Hindi susunod si General Torre nung time na yon na arrestuin si Pangulong Duterte kung walang instruction from the top. So ano yung pwedeng gawin ni Senador Bato de la Rosa? Ang pwedeng gawin ni Senator Bato Ronald de la Rosa ay talagang magtago. Actually, hindi naman siya nagtatago ng literal na nagtatago. Iniingatan niya lang at pinoproteksyonan ang kanyang kalayaan. Dahil alam niya, mauulit at mauulit ang nangyari kay Pangulong Duterte. Pwedeng mangyari sa kanya. Kung si Pangulong Duterte mas powerful kay Senator Bato, nangyari na nakidnap nila eh. Illegal arrest eh. Violation na lahat yung ginawa nila eh. Kaya lang dahil sila ang nasa administrasyon, nagagawa nila ang gusto nilang pagbalik sa batas. Hindi nila nire-respeto ang batas. Dahil sila ang nasa panunungkulan. Yun ang katotohanan yan. Wala namang ganyanan. Okay. Sir, ano masasabi ninyo na ang Supreme Court is nananahimik sa kaso ni Bato? Hindi dapat sila manahimik kung tutusin eh. Ito paliwanag ko lang, mga Chief Justice, mga Justice ng Supreme Court, hindi na po ito usapin ng politika. Usapin na po ito ng sovereignty ng ating bansa, ang pagiging Pilipino. Sana naman, huwag tayong mamulitika, hindi komot mga kaalyado ng Duterte, si Senator Ronald Bato de la Rosa, ay mananahimik kayo. Huwag naman. Alam nyo ang legality ng batas. Alam nyo na violation ang ginagawa ng ICC. Yung ICC na yan with connivance ng ating gobyerno. Ngayon, kayo bilang mga hurado, mga justice, mga edukado kayong tao, hindi kayo nag-aral at nagtapos ng abogasya at naging hukom para lamang manahimik sa tamang katarungan. Ipaglaban nyo po ang katotohanan at katarungan at karapatan ng ating kapwa Pilipino. Hindi na po ito usapin ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Usapin na po ito ng pagiging Pilipino. Ngayon, kung inaapakan ang karapatan nating mga Pilipino, dapat na kayong kumibo. Nasasaktan na kami. Kaming mga mamayan na nakakita ng illegality, na talagang pag-oppress ng karapatan, dapat naman kung kayong mga edukado na abogado at mga hukom, mas dapat kayong pumalag, mas dapat kayong
magreklamo o gumawa ng isang aksyon para proteksyonan nyo ang ating kapwa Pilipino. Not because of Ronald Bato de la Rosa, isa senator and kaalyado ng mga Duterte. Huwag naman pong kumot ganun hindi na kayo kikibo. Kumibubo kayo dahil isa kayo sa mga naiinsulto sa ginagawa ng mga ICC na yan. Insulto po yan sa sovereignty ng ating bansang Pilipinas. Okay, sir. So, ano ang pananaw ninyo sa hindi pagdaan sa Supreme Court ng warrant of arrest ni Senator Ronald Bato? Politika. Politika yan. Dahil talagang hindi na nila dadaan sa Supreme Court dahil illegal nga yan. Illegal. Sa tunay na salita, illegal po. Kung magkakaroon man siya ng warrant of arrest, dapat local warrant of arrest. Hindi po warrant of arrest from ICC. Sampahan muna ng kaso sa local court, ilaban muna ng korte, ilaban muna ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang kanyang karapatan at ang kanyang kalayaan bilang isang Pilipino sa korte ng lokal, sa korte ng Pilipinas. At kung hindi kaya ng lokal natin na hukom o ng korte, doon pa lamang po magkakaroon ng pagkakataon ng gobyerno na ipasa ang kaso doon sa ICC. Pero wala pa rin pong karapatan dahil ang sabi ko nga po, hindi na po tayo miyembro ng ICC. Kapag hindi ka na miyembro ng ICC, tumiwalag ka na, ibig sabihin wala na silang karapatan kung ano man ang nangyayari sa ating bansa dahil wala na po tayong koneksyon. Kaya wala pa rin pong dapat na magkaroon ng pagpapasa o pagsalin doon sa bansang Netherlands o sa ICC. Wala po. Wala pong kapangyarihan yon dahil hindi na po tayo member ng International Court. Hindi na po tayo member ng International Criminal Court. Okay. Bilang Pilipino, sir, ano po yung panawagan natin sa ICC sa ginagawa nilang ito, sa pang-aabuso sa karapatan ng Pilipino? Ang panawagan ko sa ICC, don't interfering the Court of Philippines. Don't issuance of warrant of arrest because Senator Ronald Bato de la Rosa is a Filipino national. He is not Netherlands national to interfere our local court. You have no right because we are not a member anymore in ICC. So don't interfere. That is my shout and loud to ICC. Okay, sir, bilang Pilipino, ano po ang panawagan nyo sa mga kapwa nyo Pilipino para suportahan si Senator Ronald Bato? Panawagan ko sa mga kapwa Pilipino, alam ko naman po na matatalino na tayo. Tayo po ay gising na sa diwa ng politika sa bansang Pilipinas. Panawagan ko sa aking mga kapwa Pilipino, sana po itong pagkakataon na ito na pang-aabuso ng ICC at ng ating gobyerno sa isang tao na wala namang kaso sa local court, sana naman po ay magsumuporta po kayo at makiisa sa amin na ingatan ang ating mga senator na gumagawa ng mabuti sa ating bansa at ginagawa nila ay ipinakukulong ito dahil ang katwiran lamang dito, ang tunay na katwiran dito, sila ay kaalyado ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yan po. Kaya sana tayo bilang mga Pilipino, magkaisa po tayo. Huwag po nating pahintulutan na yurakan ang ating pagiging Pilipino. Sayang po ang pakikipagdigmaan ng ating mga bayaning ninuno sa mga mananakop na Kastila, Hapon, Amerikano na hindi natin bibigyan ng pagpapahalaga sa panahon ngayon. Ang problema nga natin ngayon, ang sumasakop sa ating mga kalayaan at karapatan ay kapwa Pilipino natin. Kaya mas lalo tayong maging eager sa pagdepensa ng ating karapatan at kalayaan. Dahil kung yan ay nanakawin pa nila sa atin, ano na ang yaman ng Pilipinas? Wala na. Ultimo kalayaan, kinukuha na nila. Kaya bilang isang Pilipino, dugong bugaw, magkaisa po tayo, suportahan po natin na hindi makuha o maaresto ng mga dayuhan ang ating magiting na Senator Ronald Bato de la Rosa. Dahil kapag ito po ay napahintulutan, malamang sa malamang, ang isusunod nila ay si Senator Bongo, na isang mabuting senador din, na gumaganap lamang sa tungkulin niya bilang senador, na tumutulong sa ating mga mahirap na Pilipino sa Malasakit Center. Marami po yung natulungan. Ang problema nga lang po, kaalyado ng Pangulong Duterte, kaya iniisa-isa na po sila. Tingnan nyo nga po,
In February, itutuloy na naman nila ang impeachment kay VP Sara Duterte. Samantalang yung flood control ghost project hindi pa nga nabibigyan ng solusyon o liwanag. Tapos, i-entertainin nila yung impeachment kay Ma'am VP Sara Duterte na napakaliwanag pa sa sikat ng araw na she is clear in Commission on Audit. Pero, sir, sa tingin mo, bakit kaya nila ngayon pinapaputok itong issue about kay Senator Bato de la Rosa sa kabila ng trillion ho ang corruption under Marcos admin? Yun na nga eh. Kaya nga nila ini-entertain yan to diversionary tactics. This is a one way of diversionary tactics para mapagtakpan yung mga kurakot nila, yung investigasyon sa ghost project ng flood control. Ginagawa naman nila, ini-issue nila itong mga kaalyado ng Duterte family para humina ang kanilang puwersa at ma-divert ang tunay na problema ng ating bansa. Yan po ang isang dahilan kung bakit nila ini-entertain yung kaso ni... Wala namang kaso eh. Sa totoo lang, anong kaso? Sige nga po. Dito natin pag-usapan sa lokal, wala akong pakialam sa ICC. Ano ang kaso ni Senator Ronald Bato de la Rosa dito sa ating local court? Meron bang nakasampang kaso? Meron bang ini-entertain na Suprema o merong mga paghihiring? Meron na bang naganap na arraignment? Meron na bang naganap na ano dyan? Tapos, warrant of arrest without inquest? Sa local court po, kailangan inquest ka po. Kabubuhan. So sir, ano masasabi niyo na ang Marcos administration is hinahayaan na pakialaman ang judiciary dito sa Pilipinas? Hindi sa hinahayaan yan bro eh. Sa totoo lang ha, sorry to say, hindi po, kukorek ko lang yung hinahayaan. Hindi po yan hinahayaan. Sila po mismo ang nagpapatupad niyan. Sila po mismo ang may connivance sa ICC para gawin sa atin yan. Dahil without the authority and consent of the government of the Philippines, they are nothing. They are nothing. This is Philippine country. This Philippine country, we have own government, we have own judicial system. They are nothing. Nagtataka nga ako bakit nakakapasok may warrant of arrest. Kung tutusin, that is threat. Threat yung ginagawa nila. Harassment, threat. Salamat sila, hindi tayo naging politiko. So sa tingin mo, may pag-asa pa bang makalabas si former President Duterte? 101%. Dapat makalabas. Ang problema, hindi nila pinalalabas. Magkaiba kasi yung dapat makalabas at saka yung hindi pinalalabas. Hindi nila pinalalabas kasi nga, ang Duterte family talaga ay napakagaling at napakamahal ng mga mamayang Pilipino. They are insecure. Kapag lumabas yan, makikita nila kung paano magdiriwang ang mga mamayang Pilipino sa welcome home. Yan po ang katotohanan yan. Politika pa rin. Kaya nga, sabi ko nga hindi na nila iniintindi ang tunay na ugat ng problema ng ating bansa. Wala na po tayong nakikita na development sa bansang Pilipinas. Ultimo mga foreign investor natin ay nawawala na isa-isa sa atin. Bakit? Hindi na nagtitiwala. Kasi paano ka magtitiwala sa isang bansang kurakot? More krimen. Ang daming krimen, mga atik nagkalat na. That is ang ano niya, negative sa foreign investor yan. Kaya nawawala tayo ngayon ng foreign investor. Yan ay economic, kung tutuusin nga, that is included for economic sabotage. Sila mismo ang gumagawa para magkaroon tayo ng economic sabotage. Dahil yung mga ginagawa nilang mga pangungurakot na yan, ay natatakot ang mga foreign investor na mag-invest sa atin. Dahil ang katwiran nila, paano tayo kikita ng malaki dyan? Ang bayarin ng kuryente dyan, ang mahal-mahal. O di pupunta na lang sila sa Singapore, pupunta sila sa Vietnam, pupunta sila sa Thailand, pupunta sila na Indonesia, pupunta sila ng Malaysia. Bakit? Mura ang kuryente doon. Sa atin, tayo ang isa sa pinaka-mahal ang bayarin sa kuryente. Ngayon, kung isa kang negosyante, matalino ka. Ba't ako mag-i-invest sa inyo? Ang mahal ng bayad ko ng kuryente. Siyempre, pagka meron kang negosyo dito, mga aircon yan, mga equipment yan, puro heavy duty, malakas sa kuryente yun. Ako magdinegosyo sa inyo, ang laki ng kuryente. Dito nila ako sa Vietnam, mura kuryente. Oh.
So, sir, ang arrest warrant po ni Senator Bato is lumabas lamang po sa Facebook, sa social media, pero wala pong confirmation and verification sa Supreme Court and DILG. Ano po masasabi natin doon? Ang masasabi ko dyan, palabasin nila ang hard copy. Palabasin nila ang ebidensya na dokumento na meron talagang existing warrant of arrest. Dahil ang nangyari dyan, parang katulad din kay Pangulong Duterte na sinasabing may warrant of arrest, pero nandoon na, ikinulong na nila, tsaka lang sila nag-provide ng warrant of arrest to prove. Pero that is late. Hindi na po pwede yun. Kahit na nga po, gawin pa natin na merong warrant of arrest, ang tanong nga po dyan, big question mark, ano ang karapatan nila na mag-issue ng warrant of arrest without the local court nang hindi nagkaroon ng kaso dito sa ating bansang Pilipinas. Kaya yung dokumento na sinasabi nila na sa Facebook lang lumitaw, that is isang malaking ano po yan, pwede kong i-consider na national threat kasi parang nananakot na sila eh. Isipin mo ICC manguhuli ng isang senador ng bansang Pilipinas at isa pa for the information of everybody. Ang ating senator ay hinalal ng mga mamayang Pilipino. Kung ito man ay matatanggal o tatanggalin o magkakaroon man ng kaso, ang pananagutan po niya ay sa mamayang Pilipino, hindi po sa mamayan ng Netherlands. Hindi po. Kaya wala po silang karapatan dyan. Kaya kung ako yan, yung dokumento ng warrant of arrest, physical, black and white. At ang magtatanong yan, walang iba kundi ang Supreme Court. At ang mga abogado natin na member ng IBP. Sir, kung sakali po natutuo ang warrant of arrest ni Senator Ronald Bato, kung sakaling makuha siya ng ICC, ano po ang posibleng mangyari? Gulo. Malaking kaguluhan. Kasi for the second time, hindi na po papayag ang mga mamayang Pilipino na insultuhin tayo ng sobra-sobra na manguhuli sila sa isang senador na inalal natin. Ilang milyon ang naghalal kay Senator Ronald Bato de la Rosa para huliin lang nila without proper due process of law, without grounds, at walang probable cause para ma-consider na issuean ng warrant of arrest. Kasi ang aking pagkakaalam, ayon sa aking opinion, may issuean ka lamang po ng warrant of arrest kapag ikaw ay guilty na sa isang krimen na ginawa mo. Dapat ka nang issuean ng warrant of arrest para arrestuin ka at dalhin ka sa jail. Kaya habang hindi ka pa gumagawa ng isang kasalanan na justified o na-prove na ng korte, ay hindi ka pa dapat ma-issuean ng warrant of arrest. Magkakaroon pa po kasi yan ng mga hearing at hearing. Kaya kung in-issuean ka agad ng warrant of arrest, ano ang probable cause? Anong ang crime? Anong krimen ang ginawa niya? Kailangan naka-specify po yan. Dokumentado po. Kung siya'y pumatay ng tao, kailangan patunayan ng ICC na si Senator Ronald Bato ang pumatay ng tao. Merong tinatawag tayo na highest evidence, ang concrete evidence. They must to provide the concrete evidence to get and put in jail our best Senator Ronald Bato de la Rosa. But without concrete evidence, no issuance of warrant of arrest. Pero sir, sinasabi din kasi ng mga makaliwa na yung dahilan daw di umano kung bakit ito nangyayari ngayon ay dahil doon sa nangyaring war on drugs. So bilang Pilipino, ang tanong ko, sapat ba ito nakabayaran? Ano bang naging epekto ng war on drugs para sa'yo? Actually, wala namang kasalanan doon sa war on drugs eh. Kasi ang mga pinatay naman ay mga talagang hindi naniwala sa warning ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Bago siya nag-implement ng war on drugs, nagkaroon po yan ng warning. Nagbabala po siya. Natigilan nyo na ang paghithit ng droga dahil mamamatay talaga sila. Pero hindi yon literal na siya ang pumatay. Hindi. That is rules. Kung hindi ka titino at ikaw ay maikipaglaban sa mga kinauukulan, mga pulis, talagang mamamatay ka kasi pumalag ka eh. Hinuhuli ka ng pulis, pumalag ka, natural, mamamatay ka. Alam nga naman magpapatay ang pulis. Kriminal sila.
at sila'y kargado ng baril, illegal na kagad yun. Kaya meron silang consequence sa mga ginagawa nilang krimen. Kaya yung ano na yan, yung war on drugs na yan, legal po yan. Ginagawa po yan kahit sa bansang Mexico na talaga palasak sa Mexico ang palasak na droga. Doon po may war on drugs hanggang ngayon. At namamatay yung mga involved sa droga na hindi nagbabago. At saka bakit yun po ang tinitignan nyo, yung mga kriminal, yung mga talagang masasamang tao? Bakit hindi nyo po tignan yung anggulo ng yung mga biktima ng mga rape, ng mga pagpatay, ng mga adik, ng mga gumawa ng mga droga na yan? Bakit hindi po? Ibalansi po natin ang sitwasyon. Saan po ba kayo papanig? Sa kriminal o sa biktima? Ang biktima po ay inosente na nagtatrabaho at tapos sinold up, sinaksak, binaril, kinuha ang gamit. Pag nahuli yung tao na yon, in-examine sa medical, positive sa droga. Saan po kayo papanig? Doon sa pumatay o dito sa biktima na naghahanap buhay na bumili ng gamot sa tindahan at para sa anak niya in kaso namatay din siya dahil nga siya ay sinamantala ng mga adik o ng mga masasamang tao. Saan po ang hustisya ng mga biktima? Sir, ano po masasabi nyo sa kay BBM sa pagbisita niya sa Bukana Bridge? Yan pa isa. Salamat sa tanong mo. Yung pagbisita niya sa Bukana Bridge ay isang malaking insulto sa mga taga Davao. Bro, kapag kasakaling ma-refile muli ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, sa tingin mo magtatagumpay kaya sila na mapatalsik or ma-impeach si Vice President Sara? Hindi. Dahil ako'y nagtitiwala sa ating Panginoon na hindi niya papaintulutan. Dahil alam nyo ba na ang nangyayaring itong mga lindol, bagyo, yung mga pagbaha, yan po ay isang pagpapatunay na ibinibisto na ng Panginoon ang mga ginagawa nilang sobrang pangungurakot sa ating bansa. That is a sign of God interfering in our dying country. Kaya para sa akin, hindi magtatagumpay. That is a waste of money and waste of time. Kaya kung ako sa kanila, total clear naman sa Commission on Audit, si Ma'am BP Sara Duterte becomes president in the near future, dapat tumigil na lang sila. Huwag na nilang entertain yung impeachment. At kung ako naman, ang mga hukom sa Supreme Court, i-dismiss ko yan. Hindi ko tatanggapin yan. No grounds. Balik ko sa kanila yan. Kung maninindigan. Ang problema kasi natin, kaya nga isa sa mga ideas ko ngayon nyo lang maririnig yung ideas ko na ito. Sa mga kababayan kong mamamayang Pilipino para may kaalamanan kayo. Yang mga hukom dyan sa Supreme Court, appointed po ng presidente yan. Kahit sa ombudsman, sa DOJ, appointed by the president yan. Kaya nga, dapat, kung ako sa isa sa mga mambabatas, ay dapat alisin na ang kapangyarihan ng Pangulo na mag-appoint sa mga sensitive department. Para hindi magkaroon ng connivance. O hindi sila, talagang, actually separated naman ang power ng mga yan. Yung function. Ang problema lang, hindi na nare-respeto yun. Nababaliwala yun. Inaayunan, lalo na kapag may sapal ng pera. Kaya dapat may isang congressman na gumawa ng batas na alisin ang pag-appoint sa mga sensitive department, katulad ng Department of Justice, Supreme Court, DILG, yung mga yan, mga DND, dapat alisin na yung appointed by the President. Dapat yan is, appointed by the people. Kung ano na yan, nasa na tayo nun? Hindi, ito na lang, last na lang talaga to. Bro, nabanggit mo kanina na yung mga nangyayari ngayon ay pagbibisto na ng ating Panginoon. Ngayon, sa tingin mo, bakit kaya pinahintulutan ng ating Panginoon na maupo si BBM? Yan, magandang tanong yan. Pinahintulutan yan para yung mga blind fanatics na mga Marcos loyalists ay magising sa isang katotohanan. Isa ako sa nagising sa katotohanan. Pinahintulutan yan because we have a reason.
Ang reason niyan, ibisto na wala nang dapat sumunod na Marcos na maging Pangulo. Dahil sa alinlayo na rin yan. Tignan mo, may Marcos, may Sandro Marcos na. Kung hindi nabisto yan, hindi naging Pangulo si BBM, malalaman ba natin na kurakot pa lang, tunay pa lang mga kurakot ang mga Marcos? Hindi natin malalaman yan. Pero dahil pinahintulutan ng Panginoon para ihayag sa atin ang isang katotohanan na tama na, sobra na. Huwag tayong manatiling blind fanatics at huwag tayong maging loyalista nga ng mga politiko. Dapat tayo loyalista ng bayan at mamamayan. Yan ang gustong ipaiwatig ng ating mahal na Panginoon na, sige, BBM, umupo ka para makilala kanila kung sino ang lahi ng mga Marcos. Nakakalungkot isipin, madadama yung mga mabubuting Marcos dito kasi nga, ma-i-generalize na ito. Sa totoo lang, wala nang Marcos na mananalo sa eleksyon sa pagkapangulo. Last na ito si BBM. Para sa aking pananaw, opinion, last na si BBM. Paano si Sandro? Wala na pag-asa yan. Actually, nanalo lang naman yan, kabagi-bagi ito, trapo na kagad eh. Hindi nyo napansin, may insertion. May insertion sa pondo. Ang laki. Kabago-bago mo, alam mo na kagad yung mag-insert. Sus. Let's face the reality. Wala na si Sandro Marcos. Giba na ang kanyang political career. Isa na lang, bro. Sige. Last. Ano, open ang GoPro ko. Sumuko ng GoPro ko. Ay! Lobat na yata, bro. Ito na lang. Sige. Ito na lang, last. Last na. Isang minuto na lang. Videoan ko to, maganda to sa Facebook eh. Importante ito. Ang tanong ko eh. Pwede kayong dito matulog. Bro, any opinion na natakot daw itong si Pulong Duterte, si Kong Pulong, kaya hindi umattend sa patawag ng ICI? Alam mo, ang mga Duterte, for the information of public, wala pong duwag na Duterte. Ultimo babae nga nila, matapang eh. Alam nyo ba na si Ma'am BP Sara Duterte, kababaeng tao, matapang pa sa lalaki. Totoo ang sinabi ng kanilang ama na yan ang lumalabas na Duterte Jr. Kung ang babae ay matapang, mas more ang mga lalaki.